Wala na ang anak ko. Nang mawala ang anak ko, ang asawa ko ay kasama ang dati niyang mahal, si Wen King. Huwag kang matulog, gumising ka. Gumising ka. Huwag kang matulog. Gumising ka. Gumising ka. Shengjin, gumising ka. Ayan, iligtas mo ako. Shengjin, Narinig ko may buntis daw doon na sumisigaw dahil sa sakit ng tiyan. Shengjin. Parating na ang rescue team. Maghintay ka lang. Titingnan ko lang si Wen King. Buntis pa naman siya. Ayan nako. Tingping, ayos ka lang ba? Ang sakit ng tiyan ko. May nangyari ba sa anak ko? May tao ba dyan? Iligtas niyo ang anak ko. Tingking, ayos lang yan. Huwag kang matakot. Dadalahin kita sa ospital. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Darating na agad ang ambulansya. Tingking, Tingping, kumapit ka lang. Ayan. Piyu. Wala na ang anak ko. Huwag ka nang masyadong malungkot. Bata ka pa naman. Magkakaanak ka pa ulit. Ayan. Natatakot ako. Ayos lang ba ang anak ko? Huwag kang matakot. Ayos lang ang bata. Magpahinga ka muna ng maayos. Pupuntahan ko lang si Shengjin. Ayan. May gusto akong itanong sa'yo. Kung hindi mo pinakasalan si Shengjin, bumalik na ako. Papakasalan mo ba ako? Ayan. Nagsisisi ako. Ayoko nang makipaghiwalay sa'yo. Ayan. Pwede ba, bigyan mo pa kaming isa pang pagkakataon? Huwag kang mag-eskandalo. Ako, Totoo ba ang sinasabi mo? Ajin. Bakit ka nandito? Ano? Nakaistorbo ba ako sa inyo? Nagkabalikan na naman kayo, di ba? Huwag kang makamali. Ako, Miss Sheng, siya yan lang naman ay dahil sa magkababata kami. Kaya niya ako inaalagaan. Ganoon ba? sigurado akong naiintindihan mo, di ba? Turing ko lang kay Kingping ay kapatid. Buntis siya, kaya kita iniwan. Ano ang maintindihan ko? Alam mo ba? Pagkaalis mo, sumabog ang kotse? Halos mamatay ako. Hindi ko alam. Akala ko, Jiang yan. Kaninong asawa ka ba talaga? Ayan. Ang sakit ng tiyan ko. anong nangyari? Doctor! Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Doctor, tingnan niyo po siya. Anong nangyari sa kanya? Wala yan. Buntis siya. Huwag masyadong maging emosyonal. Sech po, naiintindihan ko. Salamat, Doktor. Alagaan mo ang asawa mo. Huwag mo siyang galitin. Sech po. Hayaan mo siyang magpahinga ng maayos. Opo, alam ko na. Salamat, Doktor. Jiang yan. Alam mo ba? Wala na ang anak natin. Anong sabi mo? Wala. Ah, Ayos ka lang ba?
Miss Sheng, buntis ako. Upo ako sa passenger seat. Hindi ka naman siguro magreklamo, di ba? Isang upuan lang. Wala namang dapat areklamo. Sumakay ka na. Ayan. Kung sakaling ipanganak ko ang anak ko, gusto ko sana. Siya ang maging ninong niya, okay lang ba? Sa araw na ito, nawalan akong anak. Nawalan akong asawa. Nawalan ako ng pamilya ang pinaghirapan kong buuin. Jiang Yan, wala na tayong kinabukasan. Bobby, ang gandang sapatos na to. Siguradong magugustuhan mo to. Bibilhin to ni Mama para sa'yo. Okay ba? Ang cute nito. Ayan, tingnan mo, cute ba? Cute. Cute din to. Maganda ba? Miss Sheng. Nandito ako para bumiling gamit para sa anak ko. Hindi ka pa naging ina, Miss Sheng. Hindi mo siguro alam kung ano ang pakiramdam ng isang ina, di ba? Umalis ka. Bakit ka nandito sa Bobby Store? Baka naman, buntis ka rin sa anak ni Kuya Ayan? Anong sabi mo? Miss Sheng, hindi ko naman sinasadya na guluhin si Kuya Ayan. Natatakot lang talaga ako. Ano na naman ang drama mo? Bakit ka nandito sa baby store? Bumibili ka para sa kaibigan mo, di ba? Ano ang pakialam mo? Hindi ba si Wenking lang at ang anak niya ang nasa isip mo? Ajin, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Turing ko lang sa kanya ay kapatid. Ayan, paano naman ang prenatal check-up ko? Tara na, ihahatid na kita ngayon. Psych! Ay, nga pala, uwi ako pagkatapos ko siyang ihatid. Ipapaalam ko na lang sa'yo pagbalik ko. Miss Sheng, Miss Sheng, Jiang Yan, umuwi ka ngayon din. Kung hindi magpapakamatay ako sa harap mo. Sige, naiintindihan ko. anong nangyari? Nagbabanta si Ajin na magpapakamatay. Kailangan kong umuwi para tingnan siya. Ayan. Huwag ka munang magalit. Si Miss Sheng, hindi niya siguro sinasadya na mag-eskandalo sa ganitong oras. Sasama ako sa'yo para tingnan siya. Matutulungan pa kitang magpaliwanag. Sige, mag-eskandalo ka pa. Mas lalo ka lang kamumuhian ni Jiang Yan. Shengjin, anong ginagawa mo? Umuwi ka na? Hindi ba't nagbabanta kang magpapakamatay? Kung hindi ako umuwi, paano kung totoo kang namatay? Jiang Yan, maghiwalay na tayo. Ibibigay ko kay Wenking. At sa bata sa tiyan niya, umalis ka na. Shengjin, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Wala talaga akong ginawang masama. Turing ko lang sa kanya ay parang tunay na kapatid. At saka, buntis siya. Kung may mangyari, 2 buhay ang mawawala. Huwag na tayong mag-away, okay? Hindi ko sinasadyang iwan ka. Hindi. Maghiwalay na lang tayo.
Ito ang kasunduan sa dibosyo. Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Pakiusap, lumayas ka. Ajin. Ako. Umalis ka. Batay sa ultrasound. Buntis ka. Buntis ako. Kung gayon, napakagandang balita. Hindi tayo maghihiwalay. Bitawan mo ako. Pero ang anak natin, wala na siya. Wala na siya. Sasabihin ko sana sa'yo. Hello? Mahal, may magandang balita ako para sa'yo. Mamaya na lang natin pag-usapan. Naghiwalay na si Wen King. Kailangan ko siyang sunduin ngayon. Makita tayo mamaya. Nang araw na yon, pinilit mong sunduin si Wen King kaya kami na aksidente. Nawala ang anak namin. Patawad. Hindi ko alam na buntis ka. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko gagawin yon. Jiang yan? Simula nang maaksidente tayo hanggang ngayon, kahit minsan ba inalala mo ako? Ang buong atensyon mo nasa childhood sweetheart mo lang. Pero duguan siya noon. Ako, Duguan din ako. Sa paningin mo, mas mahalaga siya kaysa sa akin. At ang sarili mong anak. hindi ganoon. Pwede pa tayong magkaanak ulit. Bata pa tayo. Bitawan mo ako. Hinding-hindi na mangyayari yan. Maghiwalay na lang tayo. Miss Sheng, patawad. Hindi ko alam na may anak ka na pala noon. Kung alam ko lang na buntis ka, hindi ko sana hahayaan siya yan na ihatid ako. Patawad. Lahat ng mali, kasalanan ko ang lahat. Miss Sheng, pakiusap, huwag kang makipaghiwalay kaya yan dahil sa akin. Tigilan mo ang pagpapanggap mo. Umalis ka. Ayan, mag-usap kayo ni Miss Sheng ng mayos. Alis na ako. Sheng Jin. Ikaw din, umalis ka. Pakiusap, tulungan mo ako. Gusto kong makipaghiwalay. Nandito na ako. Umupo ka. Kumusta ang investigasyon? Si Wen King. Lumipat sa bagong bahay pagkatapos ng diborsyo. Ang asawa mo ang nagbayad. Ito ang transaction records ng asawa mo. Mula pa 3 taon nang nakalipas, regular na siyang nagpapadala ng pera sa account na ito. Ang account na ito ay sa nanay ni Wen King. 3 taon na ang nakalipas? Jiang yan? Brown out sa bahay. Natatakot ako. Kailan ka uwi? Asawa ko, nagkakagulo sa bahay ni King Ping. Pupuntahan ko muna siya. Jiang yan, nag-book akong restaurant. Magdiwang tayo ng maayos. Ika-3 anibersaryo natin, di ba? Wife, ang anibersaryo. Babawi ako sa'yo mamaya. Ang bahay na tinitirhan ni Wen King. Nasira ang tubo. Sheng Jin, turing ko lang sa kanya ay kapatid. Huwag kang magkamali. Mga walang hiya. Huwag ka nang magalit. Ang bagay na ito, madaling ayusin. Ang mga transfer na ito, dapat ay ituring na. Ating pinagsamang ari-arian sa loob ng kasal. Pababayaran ko sa kanila ang lahat, walang labis, walang kulang. Bakit? Nawala ang anak ko pero kayo, ganyan pa rin kayo, namumuhay ng walang pakialam? Pababayaran ko sa inyo ang lahat ng ito. Anong ginagawa mo rito? Titingnan ko lang, ang bahay na binili ng asawa ko para sa kabit niya. Bawal ba? Miss Sheng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako, hiram ko lang ang pera ni Jiang yan. Kapag nakatrabaho na ako, ibabalik ko rin sa kanya. Talaga? Naman. Bukod pa rito, nanghiram lang naman akong kaunting pera kay Jiang yan. Kailangan mo bang maging ganyan kakuripot? Ako ang kuripot. Ano pa ba? Payo ko lang, mas mabuti pang manatili ka na lang na may bahay.
Kapag mas naging agresibo ka, mas lalong magagalit sa'yo si Ayan. Bobo. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Miss Sheng, ako. Ako talaga ay nanghiram lang pera kay Jiang Yan. Wala akong intensyong agawin siya. Huwag mo akong itulak. Shengjin, Ayan, ayos lang ako. Masyado lang nag-alala sa'yo si Miss Sheng. Shengjin, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Buntis pa siya ngayon. Gusto kong ipakilala sa inyo. Itong dalawa ay ang asawa ko at ang kanyang kabit. Ang asawa ko gumastos ng 1,000,000 yuan para bilhan ng bahay ang kabit niya. Ano? Ang asawa ko, pinagmamalasakitan niya ang kabit niyang buntis. Naaksidente kami pero ang inuna niyang iligtas ay ang kabit niya. Kaya kami. Nawalan ang sariling anak. Sobrang-sobra na yan. Nga, Sa tingin ko sa babaeng yan, hindi na maganda ang pagkatao. Pasensya na po. Sa abala. Aalis na po ako. Nakunan ba lahat? Ayan, salamat. Ayos na ang bata. Umuwi ka na at huwag kang makikipag-away kay Miss Sheng. Alam ko na. Kagagaling lang ni Miss Sheng sa pagkawalang anak kaya naintindihan ko ang emosyon niya. Sej, Ah, sino yan? Walang hiya. Inaagaw ang asawa ng iba. Pui. Ang kapal ng mukha. Kami ay mula sa komite ng residente. Ang babaeng tulad mo, sinisira ang reputasyon ng aming komunidad. Paano pa namin paupahan ang mga bahay dito? Anong ginagawa ninyo? Ikaw yung walang kwentang lalaki, di ba? Umalis ka na agad. King, halika. Mama Jiang, mag-ayos lang po ako at babalik na agad para hindi po magkamali si Miss Sheng. Bakit ka matatakot sa kanya? Ngayong gabi, dito ka na kumain. Shengjin, bumalik ka rito agad. Ano-ano ang pinagsasabi mo sa labas? Ang Jiang Group, trending na sa social media. Saj! Babalik ako agad. Ayos ka lang ba? Tara. Ihatid mo ako sa lumang bahay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Sej po. Miss Sheng, Ako. King, huwag mo siyang pansinin. Ngayon na buntis ka, kailangan mong magpalakas. Inagluto kita ng sabaw ng manok. Halika, inumin mo habang mainit pa. Hindi tulad ng iba, 3 taon ng kasal, wala pa ring anak. Yemi. Hay naku, kung sana noon pa, ikaw na lang ang pinakasala ng ayan namin bilang asawa niya. Ang apo ko sana ay nakakatakbo na ngayon. Ganoon ba ang gusto mo? Na ang anak mo ang maging ama ng anak ni Wen King? Ano pa ba? Alam mo ba? Siya ang pumatay sa apo mo na hindi pa naisisilang. Ano? hindi ako. Wala akong ginawa. Nagpapanggap ka pa rin? Wala si Jiang Yan dito, bakit ka pa nagpapanggap? Araw-araw kang nakadikit kay Jiang Yan, pati sa biyanan ko. Hindi ka ba nahiya? Hoy. Hindi mo naprotektahan ang anak mo, sarili mong kapabayaan yan. Bakit mo sinisisi si King? Ma, kaninong biyanan ka ba talaga? Biyenan mo ako. Pero si King, siya ang pinalaki ko mula pagkabata. Hindi niya kayang gawin yon. Ikaw siguro ang may ginawang masama. Laban kay Ayan kaya nawala ang bata. Saj, kung ganoon, didiborsyuhin ko si Jiang Yan. Para may pwesto siya. Masaya ka na? Nandito ako ngayon para bawiin ang bahay ng mga magulang ko. Nag-divorce na kami ni Jiang Yan. Kaya wala na tayong koneksyon. Anong ginagawa ninyo? Shengjin. Bakit ka ganyan? Anong ganyan? Hindi ba yung hindi na ako nagpapakamartir?
Isa ka lang manok na hindi nangingitlog. Anong silbi mo? Aray, ayoko nang mabuhay. Ang manugang ko walang respeto. Inalayas kami. Halikayo, magbigay kayo ng hastisya. Anong nangyayari dito? Ajin, kailangan mo bang maging ganyan kawalang awa? Ako ang walang awa? Kung gayon, hayaan nating magpasya ang lahat. Noong pinakasalan kita, wala kang pera. Ang bahay na ito ay pamana ng mga magulang ko. Ikaw at ang nanay mo, araw-araw, hinahayaan ninyong pumasok ang kabit sa bahay. Sino ba talaga ang walang awa? Ang lalaking ito ang kapal ng mukha. Nga. May gana pa siyang mag-eskandalo. Kung ako ang babae, matagal ko na silang pinalayas. Tingnan ninyo. Ang galing ninyong magpamilya. Ang galing ninyong magpamilya. Ajin, Jiang Yan? Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakadismaya sa akin? Hindi yung inaalagaan mo siya, kundi yung nawala ang anak natin. Pero ikaw, parang walang nangyari, araw-araw mong inaalagaan ang childhood sweetheart mo. Nakalimutan mo na ba? Na ikaw din ang ama ng anak na yon na hindi na isilang? hindi ganoon. Nalulungkot din ako na nawala ang bata. Pero, si Wenking, ulila na at walang asawa. Ako, Siya? Ulila at walang asawa? Ano naman ang pakialam mo doon? Baka sabihin mo pa, nananay mo pa rin yan. Kahit gaano pa kalungkot si Shengjin, hindi niya dapat ginawa yan, di ba? ano naman ang pakialam mo doon? Ikaw, Ikaw, Ayan, Hemi, matagal ko nang gustong suntukin ka. Ang mukha mo. Kahit anong tingin ko, parang gustong suntukin. Tara na. ayan. Kumusta ka? Kasalanan ko. Ako po ang nagpumilit na bisitahin si Mama Jiang. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Ay naku, tingnan mo nga yan. Dahil sa magaling mong asawa, naglakas loob siyang mag-asta na parang amo sa harap ko. Noon, siya pa ang naghabol para pakasalan ka. Ayan. Paano kung doon muna tumira si Mama Jiang sa akin? Si King King talaga ang may isip. Jiang Yan. Babawin kitang muli. Pinapunta mo ako rito pero hindi mo man lang ako inalok ng kap. Miss Sheng, sa loob ng maraming taon, mahal pa rin ako niya yan. Mas marami siyang oras na kasama ako kaysa sa iyo. Oh. Alagang nakakapagod pala sa'yo. Ang maghabol para samahan ng asawang iba. Ito ang mga record ng bank transfer na inilipat ni Jiang Yan sa iyo at sa iyong ina sa loob ng mga taon. 3 milyong piso lahat. Umaasa akong mababayaran ninyo ito sa lalong madaling panahon. Anong ibig mong sabihin? Nagsampa na akong kaso. Shengjin, huwag kang sumobra. Magdidiborsyo na kayo niya yan pero hinahabol mo pa rin ang pera niya? Kung wala ang suporta ng tatay ko noon. Ano ba siya si Jiang Yan? Kaya pala hindi kanya gusto. Tandaan mong magbayad ka. Shengjin, Ayan, sa wakas, dumating ka na. Kausap ko lang kanina si Miss Sheng, ipinapaliwanag ang relasyon namin. Talaga? Miss Sheng, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginulo si Ayan. Alam ko, ikaw ang mahal niya. Kung hindi ka pa rin nasisyahan, sige, saktan mo ako. Pakiusap lang, huwag mong sabihin ang bagay na ito sa korte. Kasalukuyang naghahanap ng pondo ang Jiang Group. Kung sasabihin mo sa korte, masisira ang pinaghirapan ng lahat. Hay, Mga hayop, magkasama kayong mamatay. Bilisan mong magbayad. ano? Anong pera? Ito ang pera na ibinigay mo sa akin at sa nanay ko sa loob ng maraming taon. Miss Sheng, nagsusumikap na akong kumita ng pera para ibalik sa iyo. Shengjin, hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagiging walang katwiran? Sedge. Si Wenking lang ba ang mapagbigay, ha? Jiang Yan, huwag mong kalimutan. Bawat sentimong ginastos mo ay pinagsamang ari-arian nating mag-asawa. May karapatan akong bawiin yan. Ayan, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Hello? Jiang Yan, May mga taga-korte rito sa bahay. Sabi nila, isasara raw ang bahay ni King King. kailangan ko raw lumipat agad. Ano? Paumanhin kung nakakadagdag ako sa problema mo. Isinara ang bahay. Ito ang naipon kong pera sa loob ng maraming taon. Ibigay mo na lang kay Miss Sheng para sa akin. Itago mo yung pera mo. Dito ka muna tumira. Huwag kang mag-alala.
Ayan, salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baliw na bata. Kapatid pa rin kita. Kung hindi kita alagaan, sino pa? Ajin, Bakit ka pa bumalik? huwag ka nang magalit. Tungkol sa bata. Alam kong nalulungkot ka. Ako rin nalulungkot. Pero, magkakaroon pa tayo ng mga anak sa hinaharap. Hindi na. Kailangan kong makipagdebosyo sa'yo. Ajin, alam kong kasalanan ko. Ako ang sisihin mo. Pero, si Wen King, inosente siya. Inosente siya? Ang perang ipinahiram ko sa kanya. Pati na rin ang pera para sa nanay niya, ibabalik lahat yan. Pero tungkol sa bahay, pwede bang ipagpaliban muna? Kawawa naman sila, mag-ina lang sila. Eh ako? Dapat lang ba namalan akong anak? Tungkol sa bata. Alam kong galit na galit ka. Pero may anak ka rin naman. Naniniwala akong maintindihan mo ang hirap niya. Kaya, pwede bang huwag mo nang pag-initan ang asawa niya? Pagkatapos nito, magiging maayos na tayo. Jiang Yan? Nakakadiri ka talaga. Magpahinga ka muna. Babalik ako bukas. Mama, alam. Anong nangyari? Nanaginip ka na masama. Ayos lang. Mag-relax ka lang. Huwag mong masyadong bigyan ng pressure ang sarili mo. Nawala ang bata. Hindi mo kasalanan. Lagi kong iniisip. Kung hindi ako sumama noon. Sana ang anak ko nasa tiyan ko pa rin at maayos. Hindi mo yan kasalanan. Gusto kong bumalik sa dating apartment. Para ayusin ang mga gamit doon. Hihiwalayan ko na talaga si Jiang Yan. Sej. Miss Sheng, bakit ka narito? Tuloy po kayo. Miss Sheng, ano ang hinahanap mo? Nasaan ang mga gamit ko? Ayan, Itinapon ko na sa basurahan. Ano bang ginagawa mo? Apartment ito ni Jiang Yan. Nasaan ang kahon ko? Nawala. Lahat ng gamit mo, itinapon ko na. Alam mo ba? Ang laman ng kahon ay ang tanging bagay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Saan mo itinapon? Hindi ko alam. Saan mo itinapon? Ang mga gamit ko. Lahat ng yan, itinapon ko sa basurahan sa ibaba. Halika. Kunin mo ang mga gamit ko. Ayan. Anong nangyari? Pinatay na ako, ayan. Ayan. Bakit ka nandito? Kung makakapunta ang kabit mo, bakit hindi ako? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Alam mo ba kung anong kagaguhan ang ginawa ng childhood sweetheart mo? Ginawa niya? Itinapon niya ang tanging bagay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Itinapon mo ang kahon? Hindi naman niya alam. Akala niya, mga bagay na ayaw na ni Miss Sheng. Wen King, alam mo ba kung ano ang laman ng kahon na yon? Ang mga alahas na iniwan sa akin ng mga magulang ko, nagkakahalagang 3 milyong yuan. Dagdag pa ang mga damit, bag at sapatos na itinapon mo. Bag at sapatos na itinapon mo. Siguro aabot na yan daan-daang libo. Ilang taon na kaya ang sentensya niyan? Ayan, anong gagawin ko? Ayokong makulong. Buntis pa naman ako. Ayan. Miss Sheng, ako, hindi ko po talaga alam. Napakahalaga pong gamit ninyo. Talagang pasensya na po. Hey! Ajin, buntis pa rin siya. Buntis? Akala ko ba naman get out of jail free card yung dinadala mo? Sinasabi ko sa inyo, kung mahanap ninyo ang gamit kong ayon, hindi ko kayo sisingilin. Pero kung hindi ninyo mahanap, ipapakulong ko kayong dalawa.
Ipapakulong ko kayong dalawa. Sige, hahanapin ko. Hahanapin ko na ngayon. Nahanap ko. Nahanap ko. Ito ba? Miss Sheng, nahanap na ang kahon. Hindi naman nabuksan ang kandado. Shengjin. Nahanap na ang lahat ng gamit. Kaya sana, palayain mo na si Kingping. Tutuparin ko ang sinabi ko. Ayan. Nahihilo ako. Wen King. Wen King. Doctor, gusto ko sanang huminging pabor sa'yo. Bukas pagdating ni Jiang Yan, sabihin mo lang na, wala na ang bata sa sinapupunan ko. Ito. Narito ang 500,000. Sapat na yan para sa sakit ng anak mo. Ang sakit ng tiyan ko. May nangyari ba sa anak ko? Kaya pala hindi siya buntis. Sadyang niloko niya si Jiang Yan. At siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng anak natin. Doctor. Kayo po ba ang mga kamag-anak? Opo. Makikiramay po kami. Ang anak ni Miss Wen, hindi po namin naligtas. Ano? Sa itsura ni Miss Wen, mukhang sinaktan siya ng iba. Dagdag pa ang sobrang pagod. Kaya hindi nailigtas ang bata. Ayan. Wala na ang anak ko. Hindi kasalanan ni Miss Sheng. Ako dapat ang lumayo sa'yo at kay Mama Jiang. Huwag kang tumalon. Bumaba ka muna. King King. Ay, huwag kang mag-isip ng masama. Huwag kang tumalon. Wen King. Ayan. Wala na ang anak ko. Ayoko nang mabuhay. King King. Bata ka pa. Magkakaanak ka pa. Bumaba ka muna. Sige na. Nga, King King. Huwag kang mag-isip ng masama. Wala na ang bahay ko. Wala na rin ang anak ko. Ayan. Sabihin mo sa akin, paano pa ako mabubuhay? Shengjin, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Nawala ang anak mo? Anong kinalaman ko dyan? Ikaw ang nagpalayas sa akin sa bahay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naghalungkat sa basurahan, kaya nawala ang anak ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Huwag kang lumapit. Miss Wen, sayang naman ang acting mo kung hindi ka magiging best actress. Napakasakit. Kung gusto mong tumalon, tumalon ka na. Huwag kang tumalon. Huwag kang magpanik. Pag-usapan natin ng maayos. Huwag mo akong pilitin. Shengjin. Huwag mo na siyang pilitin. Bakit? Naawa ka sa kanya, ano? Noong nawala ang anak ko, bakit hindi kita nakitang naawa? Ikaw. Kung hindi lang siya nagpanggap na buntis noon at ipinilit na isama mo siya, hindi sana namatay ang anak ko sa sinapupunan ko. Alagang bulag ka at manhit. Nagsisinungaling ka. Hindi yan totoo. Si Kingping ay napakabait at maunawain. Imposibleng gawin niya yan. Wen King, kung gusto mong tumalon, tumalon ka na. Huwag kang magpaawa dito. Gusto mo lang naman kaawaan ka ni Jiang Yan. Nakuha mo na ang gusto mo. Shengjin, huwag mo na siyang galitin. Huwag mo akong pilitin. Talagang tatalo na ako. Tamang-tama. Kumpleto na ang lahat dito. Doctor, pwede mo pa ba akong tulungan? Pagdating ni Jiang Yan bukas, sabihin mong nawala ang anak ko. Ay, ito. Anong nangyayari dito? Kaya pala, hindi ka naman talaga buntis. Hindi yan totoo. Ikaw ang nagpapahamak sa akin. Shengjin, para makatakas sa kasalanan mo, kaya mong gawin ang lahat. Peke ang video na yan. Ikaw ang gumawa niyan. Kailangan pa ba kitang ipahamak? Jiang Yan, para lang sa babaeng yan. Iniwan mo ako sa pinangyarihan ng aksidente at nawala ang anak natin. Masaya ka na ngayon? Hindi. Hindi ako. Hindi para sa... Hindi na mahalaga kung para saan. Wen King,
Kung tatalon ka, bilisan mo. Para may kasama ang anak ko sa libingan. Ayon sa ulat, ang babaeng tumalon sa Shenghua Hospital, si Wen Qing, 22 taong gulang, ay agad na naisugod sa ospital. Ajin. Hindi ko alam na peke ang pagbubuntis niya. Niloko niya ako. Kung alam ko lang, hinding-hindi kita iwan. Kaya ano? Kaya mas mahalaga ang anak ng iba sa tiyan niya. Kaysa sa anak mo sa tiyan ko? Ganoon ba? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Para makabawi ako sa'yo, ha? Ano sa tingin mo? Pinapangako ko sa'yo. Pupuputulin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Hinding-hindi ko na siya kakausapin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Please, hindi ba gusto mo ng mga bata? Magkakaroon tayo ng maraming anak. Sige na. Si Wen Qing ang may kasalanan. Siya ang nanggulo sa isip ko, na kunwari siyang mahina at kaawa-awa. Akala ko siya. Tapos ka na bang magsalita? Sa huli, ikaw pa rin ang walang hiya. Habang sinasamantala mo ang mga resources na binibigay ko, siniserbisyuhan ka naman ni Wen Qing sa paghanga niya sa'yo. Hindi ganoon. Ako, Kapag may problema, sa babae mo lang isisisi? Nakakadiri ka talaga. Wen Qing, ako. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Ajin. Ito ang sabaw ng manok na niluto ni Mama. Para pampalakas mo. Dinala ko talaga para sa'yo. Huwag na. Ajin, Ngayon kasi malakad kami ni Kiyo para kumain. Hindi naman siguro magagalit siya yan, di ba? Tara na. MM. Ajin, nakauwi ka na pala. Handa na ang pagkain, halika na't kumain. Oh! Kuya Kiyo. Dito ka na kumain ngayong gabi. Sej, Para matikman ko rin ang luto niya yan. Bakit ka nakatunganga dyan? Kumuha kang isa pang plato at kubyertos. Sed. Ako na ang kukuha. Para sa'yo. Halika, Kuya Kiyo. Ito ang paborito mong ulam. salamat ha. Biti na lang naalala mo pa. Siyempre naman. Anong ginagawa mo? Siguro nagalit siya dahil sinandukan mo ako. Hindi naman siguro. Hindi ako. King, ito ang paborito mo. Kumain ka pa. Anong nangyari? Siguro nagalit si Miss Sheng dahil sinandukan mo ako. Hindi naman siguro. Ajin, Kapatid ko lang siya. Huwag kang magalit. Kuya Kiyo, kung hindi niya tayo tinatanggap, umalis na lang tayo. Sej, tara sa bahay ko. Ipagluluto kita ng paborito mong sweet and sour pork. At yung paborito mong pelikula, sabay nating panoorin mamaya. Sage! Pero kung pupunta ako sa bahay mo, hindi ba siya matutuwa? Bakit naman hindi? Childhood sweethearts tayo. At turing ko sa'yo ay kapatid. Maintindihan niya yan? Tutal, ganoon din naman siya sa kanyang kababata. Tara na. Hoy! Naniniwala akong maintindihan mo, di ba? Turing ko lang kay Kingping ay kapatid ko. Hello? Ajin. May sakit ako. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Kaya mo na yan mag-isa, maliit na bagay lang yan. Nilagnat din si Kiyo kahapon dahil sa akin. Kailangan ko siyang alagaan. Ajin. Napakalakas at independent mo. Kaya mo yan? Hoy. Ngayon ko lang naramdaman. Ang ganitong pakiramdam, ang iwanan ng paulit-ulit. Ayan, Lahat ng paborito mong ulam ang niluto ko ngayon. Nandito na ako. Anong niluto mo ngayon? Lahat ng paborito mo. Asawa ko.
Ang swerte ko sa'yo. Hello? Hello, MRJ Yang. Gising na po si Wen King. Gusto kanyang makita. Naintindihan ko. Narinig ko. Ikaw daw ang nagbayad ng medical bills ko. Salamat. Dati, sinuportahan ako ng tatay mo. Ang halagang ito. Dapat lang na ako ang magbayad. Ayan. Alam kong hindi ko dapat ginaya ang pagbubuntis para lokohin ka. Talagang pesensya na. Pero kasi, sobrang mahalaga ka sa akin. Pero pinatay mo ang anak ko. Hindi ko talaga alam na buntis si Miss Sheng. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin yon. Hindi mo inakala? Nasa ganitong sitwasyon pa rin? Nagpapanggap ka pa rin? Miss Sheng. Patawad. Hindi ko talaga alam. Miss Wen King, inakusahan ka ng sadyang pananake. Pinapatawag ka namin ayon sa batas. Nagsisinungaling ka. Ang dashcam ng aksidente, naibalik na namin. Hindi ako. Hindi ako yan. Wen King, ako ang gusto mong patayin noong araw na yon. Tama ba? Alam mo, kahit na may aksidente, poprotektahan ka pa rin ni Jiang Yan, tama ba? Hindi. Ayan. Huwag kang makinig sa kanila, nagsisinungaling sila. Hindi ganoon. Ajin. Patawad. Hindi ko inakala na ganoon siya. Jiang Yan, bilang isang matanda, wala ka man lang kakayahang makilala ang isang green tea. Nakakatawa ka talaga. Ajin. Ang tagal na naming magkakilala. Akala ko kilala ko na siya. Akala ko medyo pasaway lang siya. Ajin, patawad. Hindi kita mapapatawad. Ajin. Jiang Yan, sa loob ng 3 taon na ito, binigyan kita ng hindi mabilang na pagkakataon. At tuloy mong inilagay si Wen King sa tabi mo, hinayaan mo siyang lumabas-masok sa aming tahanan at sirain ang aming kasal. Akala mo siya ang nanakit sa akin. Pero ang totoo, ang nanakit sa akin ay ikaw sa lahat ng oras. Ang iyong pag-alinlangan. Ang iyong hindi maipaliwanag na pagpanig sa kanya. Hindi mo lang ako sinaktan, pinatay mo pa ang aming anak. Patawad. Patawad, Ajin. Jiang Yan, ang pagmamahal ko sa iyo ay matagal nang nawala dahil sa lahat ng nangyari. Kung may natitira ka pang pagkatao, umayag ka nang maghiwalay tayo. Ajin. Sana maging masaya ka. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Salamat, Tara na. MM. Sheng Jin. Talagang sana maging masaya ka. Narinig ko. Gusto mo akong makita? Miss Sheng. Patawad. Noon, hindi ko talaga alam na buntis ka na. Gusto ko lang sugalan, sugal. Nasa puso ni Jiang Yan, ako ang pinakamahalaga. So, nanalo ka sa sugal mo. Mahalaga ka. Kami ni Jiang Yan. Childhood sweethearts. At magkasintahan. Kapag nakunwari akong mahina, maawa siya. Dahil lang sa nag-divorce ka, kailangan mo nang sirain ang pamilyang iba? Miss Sheng. Patawad. Narinig ko kay Jiang Yan na sinuportahan mo raw siya noon. Sinuri ko ang mga record ng Shenghua Hospital sa lahat ng estudyanteng sinuportahan nila. Ang sumuporta kay Jiang Yan ay ang tatay ko. Anong sabi mo? Wen King. Sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa rin. Sheng Jin. Patawad.
Akala ko noon ako ang sinuportahan. Si Wen King. Talaga bang hindi na mahalaga? Alaga bang hindi na mahalaga? Sheng Jin, patawad. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula ulit tayo ng maayos. Pwede ba? Sheng Jin. Jiang Yan? Noong nagpropose ka sa akin noon, ganyan din ang sinabi mo. Ako. Tama na. Jiang Yan? Nabigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Ajin. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Nakakadiri ka. Nawala ka sa akin. Binabati kita, Miss Sheng, sa pagiging CEO ng ating Asia-Pacific region. MRF. Matagal ka bang naghintay? Hindi naman. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Ayos lang. Mabuti naman. Kung wala ng iba, alis na kami. Tara na. Ayan. Tapos ka na sa trabaho? Kanina pa kita hinihintay. Anong ginagawa mo rito? Ako. Simula nang makalabas ako sa kulungan, hindi mo na ako gustong makita. Dahil pa rin ba ito kay Miss Sheng? Sa puntong ito, sinisiraan mo pa rin siya. Pero sinabi mo. Bakit mo sinabi yon? Alam mo naman. Simula nang makalabas ako sa kulungan, wala akong bahay. Wala akong trabaho. Paano ako mabubuhay? Anong kinalaman yan sa akin? Makababata tayo. Titisin mo bang makita akong ganito? Walang hiya ka. Pagkalabas mo ng kulungan, kinukulit mo na agad ang anak ko. Dahil sa'yo, ang anak ko at ang manugang ko ay naghiwalay. Dahil sa'yo, ang pamilya Jiang ay nawalan ng hindi pa naisisilang na apo. Ikaw, bakit mo pa rin kami kinukulit? Umalis ka. Umalis ka na agad. Abit ka. Anong klaseng tao ka? Uy, Tingnan nyo, abit yung babaeng yan. Dali, kunin mo sa video. Kuya, ayan. Tulungan mo ulit ako. May sakit ako. Ayan. Alam ko, kasalanan ko lahat. Sana hindi mo ako niloloko. Sana hindi mo ako niloloko. Piyo, may natutunan akong bagong luto ngayon. At ikiming kita. Sage. Ayan, may natutunan akong bagong luto ngayon. Umuwi ka ng maaga, ha? May sakit si Kingping. Kailangan ko siyang alagaan. Kumain ka na lang mag-isa. Miss Sheng, matagal na tayong hindi nakita. Nga, matagal na tayong hindi nagkita. Kayo ba ni Yarki ay magkasama na? Mukha kayong masaya. Tama. Magkasama na kami. Mauna na kami. Mauna na kami.
Director Jiang, may bago tayong investment. Tara na. Kailangan nating ipaglaban para sa mga batang ito, ang mas marami. Lahat sila ay mula sa mahihirap na pamilya, o kaya naman, mga ulila sila. Matagal na tayong hindi nakita. Kayo pala. Kayo ba ang nagpondo sa ampunan? Ikaw ang director. Ibinenta ko ang kumpanya ko. At itinayo ko itong ampunan. Marami akong tinulungang mahihirap na bata at mga ulila. Salamat sa inyong pagpopondo. Ginagawa ko lang ito para makakuha ng biyaya para sa anak ko sa sinapupunan. At para rin sa anak na hindi nabuhay. Arjin. Hindi pa ako nakapagsorry ng maayos sa'yo. Kailanman. Patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad sa sakit na naidulot ko sa'yo. Matagal na ang nangyari. Hindi kita mapapatawad. Pero hindi na rin kita kinamumuhian. Tara na. Sage,